Gandang araw po sa bawat isa po sa atin. Yan, 9 days na lang camping na. Ano po? Yan, at alam ko po na karamihan po sa atin ay mga busy o abala sa paghanda sa nalalapit na camping. Ano po? Yan, ang camping po natin ay 3 times a year ginaganap. Tama po. Yan, dito po ay nagsasama-sama po tayo at nag-gather para maka-fellowship natin yung ating mga kapatiran. Makasama natin at mapalakas po tayo. Pero alam niyo po, ano po ba yung advantage ng pagka-camp? Po, marami po advantage mga ng pagka-camping. Amen po. At dito po, ay ginagawa po natin ito para tayo ay mapalakas, lalo na po spiritually. Ano po? Para tayo ay mapalapit po sa Diyos at malaman yung purpose natin sa buhay. Lalo na sa mga first timer, ano po, sa mga first time magka-camp, dito ay malalaman mo kung ano yung purpose mo sa buhay. At malalaman natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Bakit po? Kasi dito tayo ay kakausapin ng Diyos. At dito ay malalaman din natin yung calling natin. Amen po. Ayan. At malalaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ayan. At sa mga kapwa ko na naglilingkod po sa mga kasamahan po natin, tayo po ay nakukonsume buong taon. Tama po. At kailangan natin ang camping at para tayo ay, kumbaga tayo ay ma-recharge. Para tayo ay mapuno. Kaya po mahalaga na tayo po ay nagka-camp. Bakit? Kasi dito ay ma-expose tayo saan? Ma-expose po tayo sa anointing. Ma-expose po tayo sa presensya ng Diyos na kung saan dito tayo mapapalakas. At tayo po ay nabababad sa salita ng Diyos. At sa kagandahan dito, tayo po ay nalilay hands ng ating mga pastor. At sa pagbalik natin sa field, sasabak tayong muli sa labanan. At tayo ay, dahilan sa tayo ay napalakas sa camping, tayo ay makakatagal. Saan? Sa field. Po ba? Sasabak po muli tayo sa labanan at kumbaga lahat po tayo dito ay mapapalakas. At ito po ang advantage ng pagkakamp. Hindi lang sa mga naglilingkod, kundi doon sa lalo na doon sa mga first time na sumama ng camping. Alam niyo po, yung ating mga pastor ay may mga iba-ibang kaparaanan para sila ay para maisama nila o makumbinsi yung mga nais na isama sa camping. Alam po, minsan pahirapan po, kasi minsan papaalam mo, at marami tayong, kumbaga, maraming ginagawang paraan yung mga pastor natin para tayo ay maidala sa camping. Ano po? Bakit? Kasi alam niya na doon ay mapapalakas tayo. Alam niya na doon ay kakausapin tayo ng Diyos. Kaya nga iba-iba yung paraan nila na minsan pag naaalala mo ay matatawa ka na lang. Bakit po? Kasi minsan hindi nila sasabihin na camping, kundi minsan sasabihin nila swimming, ganyan. Or akala nung iba mamamasyal, kaya naman yung iba na papayag na sumama ng camping. Pero ang exciting po doon, ang masaya po doon, na kapag nakita mo na yung sinama mo sa camping, ay na-born again doon, worth it lahat. Kasi alam niyo po, ang pagsama ng pagdala ng mga tao sa camping ay hindi po madali.
Ano po, hindi po ito madali. Preparation pa lang, ano po, ay pahirapan na. Pagpapaalam, pahirapan. Ano po, at ngayon po, at mahirap po magastos, kumbaga. Ano po, at nakakapagod. Pero ulitin ko po, kapag nakita mo yung tao na sinama mo, dinala mo sa camping, na alam mo na kinatagpo ng Diyos doon, at na born again, alam niyo po, sulit po eh. Sulit po yung pagod mo. Amen? Ayan, worth it lahat kapag na-born again sila doon. Naniniwala po ako na marami sa atin dito ay produkto ng camping or bunga ng camping. Alam niyo po, ako po ay isa rin na bunga ng camping. At alam niyo, bata pa lang po ako noon, naisama na po ako ng pastor ko sa camping. Akala ko po ay ano lang po doon, kagaya sa school, yung mga camp ganun. Pero iba po pala. Pero alam niyo po, simula po noon hanggang ngayon ay hindi po tayo binigo ng Diyos. Hindi po tayo binibigo ng Diyos. Saan? Sa presensya niya. Saan? Sa provision niya. Kasi noon, kapag sinama ka ng camping, alam nyo, akala mo sasama ka lang. Pero nung tumagal, nung ako na yung nagyayaya din sa camping, nalalaman ko na ganun pala kahirap, na magdala ng tao sa camping. Maraming hadlangan. Pero ito po ang Diyos, hindi po tayo binibigo na tatagpuin tayo sa camping at punuin tayo, kausapin tayo, bigyan tayo ng instruction sa ministry, bigyan tayo ng direction, at pupunta ka ng camping ng may dala-dala ka, may baon ka na tanong. Bakit? Kasi alam mo na doon, alam niyo po, doon po sa camping ay kakausapin po tayo ng Diyos at kakatagpuin po tayo. At ngayon, sabi ko po, kanina ay simula po noong unang beses po ako nag-camping hanggang ngayon po, hindi po tayo binibigo ng Diyos na iparanas po yung presensya niya at yung provision niya sa mga camping. At kaya nga po maganda na tayo po ay nagka-camping. Lalo na tayong mga taga-Rema, ito po ay ginagawa po natin 3 times sa loob po ng isang taon. Bakit? Kasi kailangan po natin ma-recharge. Kailangan po nating ma-remind. Kailangan pong malaman kung nasaan na ba tayo. Saang direction na ba papunta yung ministry natin, yung ano ba yung kalooban ng Diyos sa atin. Kaya po, maganda na tayo po ay sumasama ng camping. Amen po. Ngayon, tulitin ko po, ako rin po ay bunga ng camping. At marami sa atin dito ay bunga ng camping. Maging sa mga pastor po natin, sila din po ay bunga ng camping. Amen. Ayan. Kaya nga po maganda na magsama din po tayo, mag-invite po tayo ng mga tao na idadala natin sa camp. Ilapit natin sila sa Diyos, lalo na yung mga kapamilya po natin, yung mga tao na gusto natin ilapit sa Diyos. Ito po yung magandang pagkakataon para sila ay ma-invite. Ngayon, kasi kung gusto natin na ilapit sila sa Diyos, ito na yung pagkakataon. At maganda na mag-invest po tayo sa spiritual life natin, maging sa spiritual life ng iba. Kaya nga po, idala natin sila sa camping, isama po natin sila at ilapit natin sila sa Diyos. Ngayong camping po, mag-expect pa po tayo na may magandang gagawin ang Diyos. May magandang gagawin siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. At yes, marami lang hadlang, marami lang pong mangyayaring mga hadlang, pero ito yung nagpapatunay na may magandang gagawin ang Diyos sa atin. Sa atin po, personally, mag-expect po tayo. Ngayon pa lang ay i-ready na po natin yung puso natin. Kasi
pagdating po doon sa camping ay alam natin na pupunuin tayo ng Panginoon. Mag-expect pa po tayo na may magandang gagawin ng Panginoon. Kakatagpuin niya tayo. Pupunuin niya tayo, palalakasin niya tayo. Huwag natin imimiss ang camping. Amen? Huwag po natin imimiss yung anointing. Maganda po sama-sama po tayo na magbabad saan? Sa presensya ng Diyos. At maging sa kapwa natin, kasamahan natin, ayan, makipag-fellowship po tayo sa kanila at magpalakasan po tayo. At maging excited po yung puso natin, maging uhaw, maging sabik sa presensya ng Diyos. At sabi nga niya, kakatagpuin niya yung mga tao na may pusong uhaw. At pagdating po natin sa camping, pupunta po tayo doon na walang, kumbaga andun yung panghihina pero mag-expect tayo na doon sa camping, palalakasin tayo ng Panginoon. Huwag po natin imimiss yung anointing. At maganda na dito sa camping, marami po tayong in-expect. Ngayon pa lang ay mag-expect na tayo at mag-charge po tayo doon. Huwag po natin imimiss ang anointing ng Panginoon at dahil doon tayo ay mapapalakas. Amen po. Ayan, magkita-kita po tayo sa camping at magpalakasan po tayo. Ngayon, huwag po tayo magpapahadlang. Amen po. So, yun po. At sige po, close po natin sa prayer. Panginoon, nagpapasalamat kami sa araw na ito, Panginoon. Maging sa nalalapit na camping. Lord, tinataas namin ng camping sa'yo. Ikaw ang siyang kumilos. Panginoon, katagpuin mo ang bawat isa sa amin at nag-expect pa kami, Panginoon, na may gagawin ka. Alam namin, Panginoon, na nandun ka, Panginoon, sa araw ng camping, Panginoon. At alam namin, Lord, na sasamahan mo kami. Ngayon pa lang, Panginoon, nakikita namin yung pagkilos mo. Nakikita namin, Panginoon, yung provision mo, O Diyos. Kaya naman, tinitiwala po namin ang lahat sa iyo, O Diyos, at tinitiwala ang lahat ng bagay. Ngayon pa lang ay inakin namin ang katagumpayan ng camping na ito. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, magandang hapon po at magkita-kita po tayo sa camping.